Lalakmin ko. Siya ang magtutuloy ng tubo ng mga pansyon. Andiyan na si Lolong! Casey! Casey! Kailangan ko na ding umalis eh. Hindi na kasi ligtas. Emilia? Dito ko lang pala nagtatago! Butchoy? Nagbago na po talaga kayo? Nagbago ng lolo. Reyes, baka hanapin yung mga yan. Kaya mga nahuli niyong daga, pakawalan niyo dun sa karinderya ni Tete. Alam mo, Tete, sobrang proud ako sa'yo, sis. Nakailang step by step ka pa lang, sumakses ka na! Congratulations! Palakpakan niyo siya, guys! Yes! Naman! Yes! Sana nga magtuloy-tuloy eh. Tutuloy-tuloy yan. Naku, siyempre, magtutuloy-tuloy. Sigurado kasi dahil lahat ng pagkain dito masarap. Kaya mahalata nyo talaga yung niluto itong mga pagkain na ito may kasamang pagmamahal. Kaya kahit ano piliin nyo rito, panalong-panalo. Diba? Food vlogger yarn! O sige nga, Badong. Kumbinsihin mo kami na masarap ang pagkain dito at dapat kumain kami dito. Sure. Out of all of you, ha? Sigurado ko lahat ng pagkain dito masarap. Walang maalat, walang maasim, lahat eksakto. Ang tete. Galing ka! Very good! Perfect ka! Pero, teka lang, kailangan ko bang kumbinsihin to? Kasi medyo parang nakadalawang kanin ka na, tapos nakatatlong ulam ka. Tapos meron ka pa minatamis sa saging. Hindi ka mabusog? Tsaka, bayad ka na ba? Hoy, ikaw bayad na ako, no? Ano akala mo sa akin parang si Esther na utangera na nga, balusubas pa. Grabe ka sa akin, Grabe naman doon siya Ako minamaliit. Ate, ito ba yun? Eto, bagong luto ko pa. Sinigang na baboy. Inintay nila. Mainit pa. Yan. Oo nga, oo. Sabaw? Ng sabaw. Madali Sabaw. Sabaw ng sinigang. Oo. Ay, kanin din? Ba? Sipag ni Badong ngayon, Siyempre lang. Panis na panis to. Ay, nako. Okay. Tet, maraming salamat, ha? Alam mo ba, parang dahil dito bumalik yung tiwala ko sa sarili ko tsaka nagkaroon ako ng direksyon. Talaga, oy, sus! Alam mo bang walang kalatoy-latoy ang barangay natin pag wala ka? Oo naman. Oo! Uy na! Totoo kaya yun! Ano kung isa ka pang bulera? Totoo talaga yun, La. Alam mo, iniisip ko pa lang kung wala ka, parang nai-stress na ako. Ano ba yan? Totoo lang. Tsaka di ba, pag nasi-stress ka, masyado ka napapakain. Oo, totoo yun. Kaya ayan, papa. Pero alam mo naman kasi nga ako, matanda na medyo madaling malungkot. Natural naman sa matanda ang nalulungkot. Kaya mabuti to may libangan ako. Ang dalas ka, iniisip ko si Lolong dahil hindi siya nagpaparamdam, matagal-tagal na, ha? Ay, oo nga, La. Alam mo, naiisip ko rin yan. Kamusta na kaya sila Lolong, pati si Elsie? Okay kaya sila? Ayun na nga. Sana la okay sila at sana matikman ko yung nilaga. Oo, nilaga. Alam mo, masarap yung nilaga. Siyempre, sa kalamansi at sa batis. Ay, Baka naman oo, lang. ano kukunin ko dito? Ang dito na yun eh. Oo, sandali. Uy, nakasigal ka na. Ano ba itong kahon na to? Yan, kadiri! Ba't may daga? Ayaw na namin dito kumain. Dali, di ba kayo bayad, ate? Ay, dito Ate! Sabi ko yung gusto! Ano nangyari ba doon sa karinderya natin? Saan nanggaling ang daga? Eh, kala na wala lahat ng Oo, ano nangyari? Para namang salot. Diyos ko. Masukin natin yan Oo eh. nga. Lungkot naman. Parang minudo lang yung in-order nun, So kaya nagpunta yun? Anong oras na? Naghihintay na sila Lola Gracia. Sir, baka naman pwedeng pag-usapan ito. Huwag niya naman ipasara ang karinderya namin. Ang dami ng daga dito sa tindahan niyo. Paano na kung magka-leptospirosis yung mga kakain dito? Bakit niyo po pinapaiyak si Lola Gracia at si Ate Tete? Mawa naman po kayo. Hoy! Diyos talaga si Neneng, hayaan mo na. Ano ba yun? Nagawa lang nila ang Papaaway trabaho nila. Yun pa. Pipili niyo. Ayan pa. Sige. Yan. Yan ang napapala mo.
Yan ang napapala ng mga taong intrimitida kagaya nyo. Yan ang napapala ng mga taong umaapi sa'yo. Masabi ko naman sa'yo, si ate ang bahala, di ba? Mahal na mahal mo talaga ako, ate, ah. Thank you, ah. Pero, alam mo, kanina mo pa nilalantakan niyang chicharon, eh. Baka naman pwedeng hinay-hinay lang. Kaya nga. Actually, kulang ng suka. May suka tayo sa bahay ba? Meron. Uwi ko na to. Tara. Okay. Tete, ang hindi ko maintindihan, bakit tayo nagkaroon ng daga sa karinderya, linis-linis natin? Hindi ba aga-aga ko gumising para na lang maglinis sa loob ng kusina at ikaw, hugas ka ng hugas ng mga pinggan para malinis tayo. Kaya nga, Le, iniisip ko, baka ganito po talaga kapag negosyo ng pagkain, lapitin ng mga peste. Ay, hindi ko matatanggap yan. Imbestigahan natin yan. Oh, paano? Ha? Pag-uusapan na lang namin sa barangay kung ano mangyayari sa tindahan niyo, sige. ha? Okay, let's go, boys! Tara na! Yan talagang babaeng yun. Uy, ano? Uy, bayad pag-away pala. ka pa. Ang dami na natin problema eh. Ano dyan? Alam na. Tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Prinsesa ka lang buhay ko. Kanina, di ba, dinala ka sa restaurant, in-order ko lahat ng pagkain sa menu. Pero may isa, wala kang kinain. Bakit? Hindi mo ako namimiss? Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Bakit? May nakilala ka na, ano? Doon sa malasang lugar na yon? Ha? Bitawan mo ko! Ano ba? Hindi pwede. Ganito na lang. Ha? Total naman, pakakasalan kita. Tapos, aminin mo sa akin kung saan nakatago yung pera ng tatay mo. Yung tatay mong patay na. Yung pinatay ko. Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Alay! Ah! Aya! 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 Hindi ka makakatakas sa akin! Aya! Papatayin kita! Aya! Okay lang kayo? Ano? Anong plano ninyo? Kaiyak naman ako eh. Pwede laban ulit. Habang may buhay, may pag-asa. Kahit matanda na ako, kailangan bumangon tayo ulit. Kahit minalas tayo ngayon. Inaalala ko rin yan si Aya eh. Hindi ko alam kung kailan siya uuwi. Pero sabi naman ni Benjo, bigla daw nawala kagabi. Oo nga ho. Naalala ko rin ho yan. Sinabi po ni Benjo, nagpaalam daw ho si Aya kagabi. Na paano ho kaya yun? Ano ba? Di bale. Nandiyan si Lord nakikinig sa atin. Tutulungan niya tayo. Siya. Tara na. Sige na, pungin tayo. Sige. Ala. Lord, patawarin niyo po ako. Natatakot po maparusahan at masunog sa impyerno. Wala. Mukhang mas mabigat pa yung problema ng bata kasi sa inyo, ah. Oo nga. Di na po kaya ng konsensya ko na kami po ng mga kaibigan ko ang sumira sa negosyo ni na Lola Gracia at Ate Tete. Pinanggit tayo. Na kami po ng mga kaibigan ko ang nanghuli ng daga para pakawalan sa tindahan ni Ate Tete. Ano? Ito ba sasabi niya? Nagpasilaw ho kami sa pera na binigay ni na Aling Esther at Aling Jaya. Pero alaking perwisyo po nito kay Ate Tete. Binabangungot na po ko sa gabi nang hinangat-ngat ng daga yung kamay ko dahil saglit po ako. Lola Gracia, Ate Tete, Kuya Badong. Hindi. Kami ang konsensya mo, Jomar. Oh! Totoo ba yung mga inihiling mo? Alam mo, talagang sinadya ni Lord na magtagpo tayo dito.
totoo po lahat na narinig niyo. Sabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba, hindi yung mga dagang yun ng peste, kundi yung magkapatid na Esther tsaka yung Jaya na yun. Oo nga. Umanta sa akin ang dalawang yun. Sumusobra na sila. Ay, sorry, Lord. Galit lang po ako. Patawarin niyo ako. Huwag ka mag-alala, Lolong. Sabi ni Doc Orlando, ligtas na si Elsie sa kapahamakan. Kailangan lang bumawi ng katawan niya dahil sa dugong nawala. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Siya nga pala mayroong taong natagpuan yung mga tauhan ko. Sino? Halika, sumunod ka sa akin. Natagpuan siya ng mga tauhan ko, umahangos. Hinahabol daw siya ng mga lalaki, kaya tinulungan ko siya. Lolo? Aya? Lolo? Tinulungan ako ni Sir Julio na makatakas kagabi. Kung hindi dahil sa kanya, baka nahuli na akong Emilio. Sinabi niya na sa akin ng lahat, Lolo. Ang Emilio yung sinasabi niya ay si Emilio Vergara. Emilio. Anong kinalaman ni Emilio sa buhay mo, Aya? Lolo, patawarin mo. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Hindi ako anak ng mga isda. Hindi din totoo na mahirap lang kami. Yung totoo, mayaman yung pamilya namin. Hanggang isang araw, nalaman ko na yung totoong negosyo ni Papa, droga. Kaya siya pinatay ni Emilio. Kaya niya ako dinukot para gawing asawa. Pero nakatakas ako. Nakatakas ako at napunta ako sa punduhan. Sinungaling ako kasi nagtatago. Pero kagabi, dinukot ulit ako ni Emilio. Pero sa awa ng Diyos, tsaka dahil na din sa tatay mo, ligtas ako. Kaya, huwag ka mag-alala. Naiintindihan kita. Pero sa ngayon, dito ka na muna, ha? Dahil mas ligtas ka dito kasama namin. Lolo, salamat. Salamat. Yan, ate. Sigurado ngayon hindi na aasenso yung si Tete tsaka yung Tandang Grasya na yan. Kasi napasara na natin yung karinderya nila sa barangay. Magaling ang ate mo eh. Zaga is the key. Diba? Simpleng-simple. Hoy! Mga buwisit kayo magkapatid. Sabi ko na nga ba, kayo lang ang pwedeng gumawa ng ganun sa karinderya namin. Kayong dalawa! Hoy! Excuse me, Tandang Grasya. Bakit? Ang kapal naman ng mukha ninyong sumugod dito, tapos pagbibintangan nyo kami? Umamin na si Jomar na kayo ang nanuhol sa kanya at sa mga kaibigan niya para manabotahin ang karinderya namin. At daga pa talaga gagamitin nyo, ha? Kadiri, ha? Umamin na kayo. Alam mo, pinagsasabi ng mga to.
Ha? Baka gusto mo sungal-ngaling ko yung bunganga mo. Hoy, ikaw isa ka pa, ha? Kababagong salta mo sa barangay namin, baka akala mo nakalimutan ko din sinampal mo ko ng pera, ha? Sampalin kaya kita dyan. Wala. Ako na bahala sa impactang yan. Impacta ka. Ako hindi ako mga patol sa matatanda eh. Pagbibigyan kita kung gusto mo. Bastos mo talaga! Hoy! Kayo ang bastos. Susugod-sugod kayo dito, mamimbintang kayo, tapos maniniwala kayo dyan sa gusgusing Jomar na yan. Eh, hindi lang naman sinungaling yan eh. Tatanga-tanga pa. Balik ka nga dito, chinilasin kita eh. Wala kang karapatan para takutin yung bata. Huwag mong idadama ito. Jomar, turo mo nga kung sino nagbayad sa'yo para magkalat ng daga sa karinderya namin. Sige! Sige! Ano? Tignan mo, yung kapatid mo naggaling impyerno. Abroad pala. Kaso, hindi maiwan-iwan ang ugaling squatter. Akala ko pa naman, pag nag-abroad at gumanda ang buhay, gaganda din ang ugali. Eh, hindi eh. Lalong pumapangit. Hindi ko gusto ang tabas sa mga dila nyo. Bakit? Kasalanan ko ba na maganda ako? Maganda ka? Kasalanan ko ba na mayaman ako? O hindi ka tulad nyo, buong buhay nyo, dukha. Hindi kami dukha. Dukha kaya kayo. Pwede ba? Tumigil nga kayo sa paninisi ninyo sa amin. Eh kung sadyang madumi talaga dun sa inyo, kaya kayo dinadaga. Hindi kami madumi. Hindi kami dukha. Papatulang kita! Teka, ate, uwi mo na si Lola. La, ako na bahala dito. Lola, tara na. Sige, ate, bilis. Hindi na, La. Ako na bahala. Gusto mo, halika na! Di niyo ako tinitigilan, dahil salot ka sa buhay namin! Ugali mo! Bullshit ka talaga! Tigil yung dalakan nyo, ha? Eh, paano naman kasi yung babae yan? Ano? Yung bruha na yan! Sila nagsimula nung tandang grasya na yan? Oo nga ka! Kami, lumabalako kami. Sila yung sumugod sa amin eh. O, yan ka na. Totoo ba yan, Titit? Oo, totoo yun, Nagawan. Paano? Nalaman ko na nagbayad yung dalawang yan kay Jomar para magkalat ng daga. Bro, Jomar, ikaw ba yun? Ikaw naglagay ng daga kina Titit? Ha? Opo. Biniyaran po nila kami ng pera eh. At saka tinakot po nila ako. Kaya hindi na po ako nakatanggi sa utos nila. Sinungaling! Dapat yung dalawang magkapatid na yan. Dali na sa barangay. Puro-purhiso ginagawa nyo rito. Puro-purhiso ginagawa nyo rito eh. Teka lang. Fresh pa rin. Kainis, puwisit talaga. Ano? Ang tingin kayo dyan. Chismoso. Buwisit talaga yung tetet na yan, tsaka yung tandang grasya na yan eh. Akalain mo sila pa talaga yung pinabura ng barangay. Bayad tuloy tayo ng danyos. Malaki din yun ah. Uy. Ay! Oh! Tanga-tanga din yung mga taga-barangay na yan eh. Akalain mo, naniwala sila dun sa Jomar na yon. Sayang yung binayad natin sa batang yan eh. Binaligtad tayo. Alam mo, isa pa talaga yung batang yan eh. Pag nakita ko yan, malilintikan talaga sa akin yan eh. Nga mo na? Ang naalala ko, yung binayad natin sa Danyos, doon sa karinderya. Malaki yun ah. Ama, feeling ko, ngayon lang sila nakahawak ng ganong kalaking pera. Tapos yung perang yun, ipambibusiness nila ulit. Kakapal ng mukha nila. Malamang yun. Malamang nga ganun talaga. Hindi. Yung kaniinis ko, galing akong Hong Kong. Pinaghirapan ko yun. Tapos yung kapal ng mukha nila, pang-business lang nila. Ate, pasensya ka na ha.
Di bale, sisiguraduhin kong makakaganti tayo sa kanila. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo nakakapaghiganti dyan sa mga yan. Lumalabas talaga ang high blood ko kapag naalala ko yan eh. Naku, nakita ko sila talaga. Eh paano naman kasi ding hindi ka high blood din ate? Nung isang araw pa yung kain mo ng chicharon eh, hanggang ngayon, tignan mo, kumakain ka pa rin. Tandaan mo si tatay ha, sakit sa puso ang kinamatay nun. Tigil mo na nga yan. Pakalaman naman. Stress na stress na nga ako kaya kumakain. Kakainin ko lahat ng gusto ko. Asan bang suka dito? Ang mga taong yan, babalikan dapat natin yan. Hindi ako natutuwa sa kanila eh. Ibang ulam. Kasi naman ate, hinahinay lang naman kasi. Ano? Ano ba yan? May tagyan! May tagyan! Ate, hinga, ate. Sandali, tatawag ako, tulong. Sandali, tulong! Mga kapitbahay! Kuya, yung ate ko! Yung ate ko ay naatake ata sa puso! Pakitulungan ako! Tulungan niyo ako! Dito! Ate! Ay! Ate! Pakibuhat! Ate, kapit lang! Mukhang malalim ang iniisip mo, Lolo. May maitulong ba ako sa'yo? Iniisip ko lang yung bata. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nararamdaman ko eh. Para bang hindi ko maipaliwanag. Noong nakita ko yung sanggol na bitbit ni Donna, iba yung pakiramdam ko sa bata. Iba yung nararamdaman ko sa kanya. Ano ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung naaawa lang ba ako dahil alam ko na nasa kamay siya ng mga masamang tao. Pero alam ko na may iba. Iba yung kutob ko dun sa batang yun. Para bang may lukso ng dugo. Long! Bok. Long! May... May kailangan malaman. Si Elsie, nakita mo na? Nakita na kayo? Ligtas si Elsie, Bok. Okay. Asan siya? Nagpapahinga lang siya pero... Nakuha nila Ivan pati ni Donna yung bata. Ha? Pero gagawa ako ng paraan para maibalik kay Elsie ang anak niya. Nagkakamali ka ata, Long. Ano mong ibig mong sabihin? Hindi lang siya anak ni Elsie. Anak mo din. Anak ko yung bata. Oo nga. Totoo ba to? Totoo ba to? Oo, Long. Sabi ko sa'yo, di ba, si Elsie naniniwala pa rin siya na merong maliit na posibilidad na ikaw pa rin yung ama ng bata. Kaya siya nagpa-test ulit. O ngayon lumalabas, mali yung unang doktor, mali yung mga manghihilot, yan yung tamang resulta. Ikaw ang ama. Pero hawak nila to na yung bata. Yun na nga. Kailangan kong bawiin sa kanilang anak ko. Kailangan kong kunin ng bata sa kanila, Bok. Dahil sa oras na malaman nila na anak ko ang batang yun,
totoo malalagay sa peligro ang buhay ng anak ko. Kaya kailangan ko siyang mabawi sa lalong madaling panahon. Lolong, kung nakatakas si Ivan at si Donna, siguradong kay Emilio sila pumunta. Mas malakas ang puwersa ngayon ni Emilio. Mas marami silang armas, mas maraming tauhan para ka lamang pumapasok sa lungga ng mga leon. Pero hindi pwedeng wala akong gawin. Buhay ng anak ko nakataya dito. Kaya gagawin kong lahat para mabawi sa kanilang anak ko. Naiintindihan ko, pero apo ko rin yun, Lolong. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos dahil pag namatay tayo, baliwala rin ang kinabukasan ng mga anak mo at ni Elsie. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Nag-iipon pa ako ng lakas. Pinilay ako ng gusto ni Emilio. Kailangan kong makaipon ng maraming tauhan, armas, mga pera. Sandali. Kung mga armas at pera ang kailangan niyo, matutulungan ko kayo. Ano ibig mong sabihin, Aya? Maraming naiwang kayamanan at mga armas ang tatay ko. Yun ang gustong makuha ni Emilio, pero hindi ko sinabi sa kanya kung saan. Dadalhin ko kayo doon para makuha niyo lahat ng mga armas na kailangan niyo. Ano? Kumusta na Ate Jaya mo? Ayun! Eh di i-confine daw muna doon sa ospital. Ilang araw muna siya doon. Bira. Parang lahat ng inipon niya sa pag-OFW niya, mauubos lang lahat dito. Ay naku girl, kumalma ka. Baka ikaw naman yung tumaas ang BP kagaya ng ate mo. Eh, isa ka pa eh. Alam mo, ikaw parang kakampi ka nila Tetet eh. Sinasabi ko sa'yo hindi ako magdadalawang isip na awayin ka. Hindi, naisip ko lang kasi. Sana pala hindi na natin pinaglagyan taga yung karinderya. Di kaya nakamukha tayo. Ay, wow! Sorry naman, no, Berta? Hiyang-hiya naman ako sa pagkadalisay ng pagbumuka mo. Karma talaga? Ako pa ang kakarmahin? Tsura kong to? Tsaka bakit ba? Eh, deserve naman ni Tetet lahat ng mga pinaggagawa natin sa kanya. Baka nga. Ang hiyang mo. Ito ka na nga! Okay. Mag-gym na lang ako. Oy! Teka! Kuya! Ano yan? Anong ginagawa mo? Natanggal ko yung ano mo, kuryente. Kasi hindi ka nakakabayad, misis. Putulan ngayon ng kuryente. Excuse me? Mukha ba akong misis sa'yo? Miss pa lang ako, no? Pero teka lang, kuya. May pambayad naman kasi talaga ako eh. Kaya lang, yung kaaway ko kasi napurnada tuloy. Magbabayad talaga ako. Promise. Alam nyo, hindi nyo ako madadaan sa ganyan. Ha? Marami ng ganyan alibay, pero sa akin hindi kikita yan, okay? Kailangan ko matanggal to. Ay, kuya, alika muna. Baka naman gusto mo ng juice, tubig, pagkain. Baka nagugutom ka. Pagluluto kita. Alika, di mo. Teka. Tigilan mo nga ako. Juice. At katinalalamunan ko, mag-juice pa ako. Trabaho ko, uunahin ko dito, ha? Juice ka pa dyan. Pero, kuya, sige na naman na. Baka naman pwedeng last pakiusap ko. Hindi. Magpabayad talaga ako. Hindi nyo ako magaganyan. Pero, Pogi, sige na naman na. Last na to kasi mag-birthday sa lubong ako. Wala akong pakialam sa birthday sa lubong mo. Tsaka hindi ako pogi. Ano hindi ka Pogi? Ang Pogi mo nga, oh. Hindi Tignan ako mo. pogi. Oh, Period. Uy, may Tigilan mo kiliti ako. siya. Tigilan mo ako, ha? May kiliti siya. Tigilan mo ako. Matatanggal pa ako sa trabaho niyan, eh. Nagtatrabaho na maayos yung tao, eh. Huwag ka na magalit, Pogi. Tsaka, alam mo, hindi ako pogi, ah. Maganda ako. Kakaloka ka. For your information, ha? Seloso si Ronald. Tsaka, alam mo, ha? Pumunta ka sa opisina. Magbayad ka ng utang mo at ako mismo magbabalik niyan. Pakilala ko pa sa'yo si Ronald, eh. Kaloka?
malaman ng mga kapitbahay na naputulan ako. Hindi pwede to. Paano yung birthday sa lubong po mamaya? Ayop ka, Donna. Marami kang utang sa akin. Isusunod kita sa anak mo! Ivan! Ibigay mo sa akin ang anak mo. Patayin mo siya, Mami. Isunod mo na ako sa mga pamilya ko. Patayin mo na ako, Donna. Di pa tayo tapos! Mas malaki na rin ang premyong naghihintay sa inyo. Mag-selfie habang nanonood ng Lolo Gabi-Gabi.